Isang awit na nagpapaalala na lagi tayong nangangailangan ng kamay ng Panginoon na siyang hahawak sa atin upang tayo ay hindi tumigil at hindi manghina sa ating pong lakbayin bilang mga mananampalataya. Sa pagpapatuloy ng ating pong mga pag-aaral sa piling mga kawikaan, sa aklat ng kawikaan, ay papamagatan ko ang ating pag-aaral ngayon na A Happy Home in Proverbs. A Happy Home in Proverbs. Now, siguro hindi natin pwedeng itanggi ang katotohanan ng lahat naman tayo rito. Gusto nating maging masaya. Gusto nating magkaroon ng satisfaction. And it is in our nature to seek the greatest enjoyment in life. We want to be in the best place, doing the best thing that will give us the best satisfaction in life. Sa aking palagay, mga kapatid, wala namang problema na maghangat o minsan maranasan na maging masaya, mag-enjoy. Aware ako na may mga mananampalataya o may mga nagtuturo ngayon na ang nagsasabi na dapat nakafocus lang tayo sa kabanalan at hindi natin concern ang kagalakan o ang happiness. At tinitingnan nila na yung desire for happiness ay isang worldly desire or carnal inclination, suggesting na dapat ang preoccupation natin lagi ay ang pagbibigay lamang ng kaluwalhatian sa Diyos. Now, kung titingnan natin yung ganong klase ng kaisipan, napakaganda, no? Paayos talaga. Pero minsan, dapat ingatan yon sapagkat ito ay nagkokos ng tinatawag na self-righteousness. Yung bang pagtingin na siya ay matuwid sa kanyang sarili dahil ang hangarin niya lang ay para lang sa kaluwalhatian ng Diyos at wala ng iba. Pero gusto kong liwanagin, mga kapatid, na ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi sumasalungat sa kasiyahan ng tao. Kung titingnan natin uli ang Westminster Shorter Catechism, sinasabi niya, the chief end of man is to glorify God. Pero hindi natapos doon. Ang sumunod na salita, and to enjoy Him forever. So glorifying God does not mean forfeiting our happiness. Rather, it invites us to find our greatest joy in Him. And this raises important questions. What constitutes the best kind of happiness? How do we determine it? Anong estilo ng pamumuhay o direksyon o gawain na maglilid sa atin sa isang totoong kagalakan o kasiyahan? What characterizes a home that is truly happy and fulfilled? Now, ang aklat ng kawikaan ay nagpo-provide sa atin ng mga valuable principles and wisdom para ma-discern natin kung ano yung true happiness and to distinguish it from the so-called fleeting or improper forms of joy. Ang aklat ng kawikaan ay nagbibigay sa atin ng mga gabay para piliin natin ang mga bagay na naka-align sa disenyo ng Diyos sa buhay natin, sapagkat kung ito'y naka-align sa disenyo ng Diyos, ito ang magpo-provide ng totoong kasiyahan na maaring matamasa natin kahit nandito pa tayo sa isang mundong makasalanan. At isang bagay na dapat nating tingnan at siyempre ay bigyan muna ng pansin ay ang kasiyahan na dapat ay meron sa loob ng ating tahanan. At marami sa aklat ng kawikaan na pwede nating makita yan, pero pumili lang ako ng ilan. Tingnan natin itong Proverbs 15, 16, and 17, and then Proverbs 17:1. We'll be reading in the English Standard Version. Sabi rito, better is a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it. Better is a dinner of herbs where love is than a fattened ox and hatred with it.
Proverbs 17:1. Better is dry morsel with quiet than a house full of feasting with strife. So, ito po ang salita ng Panginoon. Now, bago natin tingnan ito, gusto ko munang bigyan agad ng paliwanag, tulad ng pinaliwanag ko rin sa inyo noong nakaraan, na ang aklat ng kawikaan po ay koleksyon ng mga karunungan at hindi koleksyon ng mga garantiya. Ulitin ko. The book of Proverbs is a collection of wisdom, not a collection of guarantees. Ang ibig sabihin, ang aklat na ito, kapag hindi natin inunawa ng maigi, baka magkamali tayo na akala natin, kapag sinusunod natin lahat ng sinasabi rito, ito'y garantiya para tayo ay sumagana sa buhay, maging tagumpay sa lahat ng bagay, sa lahat ng ginagawa natin. In other words, kapag ganyan ang pagbasa natin lang, magiging superficial yung tingin natin sa book of Proverbs, at makukonklud natin na kung yung X ay gagawin natin, makakakuha tayo ng Y. Halimbawa, yung X, ito yung wisdom, at in-apply natin yung wisdom na yon, sigurado ay ma-achieve natin yung Y, yung success and prosperity. Now, ulitin ko, hindi ganun ang aklat ng kawikaan. Kasi halimbawa, binasa mo sa Proverbs chapter 3 verses 1 and 2, sinasabi doon, kapag daw inalala mo ang turo ng kawikaan at sinunod mo ang kanyang mga utos, mararanasan mo ang mahabang buhay at kasaganaan. So, ibig bang sabihin, kapag sinunod natin ang lahat ng sinasabi rito, hahaba ang buhay natin? No? Aabot tayo sa 100 taon? At sasagana tayo sa ating mga kondisyon? At sabihin na yayaman tayo, magiging prosperous tayo? Eh kapag ganun ang tingin natin sa aklat ng kawikaan, magkakamali nga tayo mga kapatid, sapagkat may mga mababasa tayo, ang isang taong masipag, sumasagana, di ba? At ang isang taong halukip-kip lang ng halukip-kip, kinabukasan ay puro na pagdarahop ang kanyang mararanasan. Of course, pag binasa mo yun, tingnan mo na, meron ako nakikitang ang sisipag naman, ang tsatsaga naman, pero hindi naman umasin sa buhay. Ganun pa rin. Pero paano natin i-apply itong kawikaan na to? Yun ang sinabi rito. Nakukuha nyo ba mga kapatid? Sapagkat, ang aklat ng kawikaan, hindi siya garantiya, kundi siya ay mga prinsipyo na kapag ito ay in-apply natin, magsisilbing gabay ito sa ating mga pamumuhay sa araw-araw. Ibig sabihin, the book of Proverbs are provided for, this book is provided for us not as a covenantal promise, but wise principles that are worthy of our contemplation and discerning implementation. So, halimbawa, binasa mo yung mga yon, hindi siya covenantal promise, hindi siya guarantee. Marami sa Bible ay covenantal promise. Tulad ng sinabi ko last time, he who believes in diba? If you believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved. That's a covenantal promise. Covenantal promise yan. Pero yung sa Book of Proverbs, hindi yan covenantal promise. Mga principle yan, mga gabay. No? Ito ay pinagkaloob ng Diyos sa tao na magsisilbing gabay sa mga decision-making natin, sa pagdidil natin sa iba't ibang klase ng tao na nakakasalamuhan natin, sa pagrespeto natin sa mga taong may otoridad sa atin, sa pagtulong natin sa mga mahihirap at mga mahihina, sa pagkakaroon ng isang karakter na tama, sa paggamit natin ng ating mga salita, at sa pag-unawa natin kung ano ang totoong kasiyahan na mas tumatagal at mas kalugod-lugod sa Diyos. And ultimately, yung wisdom na makikita natin sa Book of Proverbs ay maglilid sa atin kay Kristo na siyang embodiment, no? At nagtuturo hindi lang ng karunungan
kundi siya mismo ang karunungan. So pag binasa niyo yung Proverbs, nakita ninyo yung mga turo ron, yun ay gabay sa iyo, sa mga desisyon mo, sa iba't ibang mga larangan na hinaharap mo, pero hindi siya nagbibigay ng garantiya na kapag ginawa mo yon, automatic nito mangyayari sa iyo. Naintindihan niyo? But ultimately, ay yung Book of Proverbs ay tumutukoy kay Kristo na siyang ultimate wisdom ng lahat. Na siyang mismong nagtataglay ng karunungan na galing sa Diyos at nagbibigay ng totoong garantiya ng isang buhay na kalugod-lugod sa Kanya. So, yun ang dapat po nating maintindihan whenever we read the book of Proverbs. So the Proverbs that we will examine are just few among the many betters. Kasi nakita nyo, better. Many betters found in the book. Now, interestingly, they often reference doon saan? Napansin nyo, sa food, income, yung mga kinikita mo, tinatamasa mo, sa mga pagkain na nasa hapagkainan mo. At kinumpara ito sa hapagkainan naman ng ibang tahanan na abundant, marami silang pera, masarap ang kanilang pagkain, no? Yun ang comparison. Merong modest ang income, simple ang pagkain. Yung isa naman, abundant ang income, siyempre rich meals ang meron sila. However, the emphasis is not on the material possessions, but on the character displayed within the home. So, ang binibigyang diin ay yung karakter. Hindi lang yung material na bagay o kung ano yung pagkain doon sa loob ng kanilang tahanan, kundi yung karakter na meron sila bilang mga membro ng kanilang tahanan. So, ang mensahe na gusto kong bigyang diin na ito, a truly happy home is one founded on godly fear, demonstrated through love, and quiet spirit. And I have three headings. First, let's look at the parallel to consider, the points to convey, and the picture to compare. First, the parallel to consider. Tingnan natin yung mga paghahambing. Di ba? Makita natin dito yung parallel. Little with the fear of the Lord. Kinumpare siya doon sa great treasure with trouble. And then, dinner of herbs with love. Ano ba yung herbs? Gulay. No? Compared to the fattened ox with hatred. Isa naman, dry morsel, sa tuyong tinapay, ngunit may katahimikan, ito ay inihambing sa isang tahanan na mayroong piyesta. Pero may injustice naman na nangyayari sa loob ng kanilang sambayanan. So, anong gusto kong ipakita sa parallelism na ito? First of all, godly traits are inseparable. Godly traits are inseparable. Ang mga katangiang mabubuti at katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin. Ito ay dapat magkakaugnay, magkakasama, at hindi sila pwedeng paghiwa-hiwalayin. The fear of the Lord, love, and peace are connected to each other. Yung love and peace are the character of those who have fear of the Lord. And in the book of Proverbs, the fear of the Lord is what? The foundation of all godly character. Ang takot sa Panginoon ang pundasyon ng lahat ng mga katangiang kalugod-lugod sa Diyos. Lahat ng katangiang kalugod-lugod sa Diyos. Ang isang taong may takot sa Panginoon ay isang taong mayroong pag-ibig. At isang taong mayroong kapayapaan sa kanyang puso. At hindi lamang yon, kung titingnan natin ang buong witness ng kasulatan, kahit na dito lamang sa Book of Proverbs, sinasabi rin na ang isang taong may takot sa Panginoon, isang taong may pagmamahal sa mga taong nangangailangan, merong paninindigan sa katotohanan, may katapangan na gawin kung ano ang tama. Sabi ni Oswald Chambers sa kanyang devotional commentary,
The remarkable thing about fearing God is that when you fear God, you fear nothing else. Whereas, if you do not fear God, you fear everything else. Yan daw ang remarkable thing. Kapag ang isang tao may takot sa Diyos, wala na siyang ibang kinatatakutan. Pero kung ang tao walang takot sa Diyos, marami siyang kinatatakutan. Sapagkat ang taong may takot sa Diyos, ang takot sa tao ay subordinate sa Kanya. Hindi ito nangingibabaw. Kaya nga, isang mahalagang bagay na dapat maintindihan natin na ang pinakapundasyon ng lahat ng ito ay ang fear of the Lord. At ang isang taong may takot sa Panginoon, may pag-ibig, may kapayapaan, at may iba-iba pang katangiang nakaakibat o nakakabit doon sa kanyang pagkatao. A person who fears the Lord will surely demonstrate love for God and quiet spirit. At sa bagong tipanan, makikita natin na ang pag-ibig, ang kapayapaan, ay bunga ng Espiritu Santo na in-instill ng takot sa Panginoon sa puso ng mga mananampalataya. Kaya, bakit ba mayroon tayong fear of God? Ito'y dahil in-instill yan sa atin ng Espiritu Santo. Siya ang nagbigay sa atin ng takot na yan sa ating Panginoon. So, yun ang unang bagay. Godly traits are inseparable. Pangalawa, godlessness leads to impiety. Godlessness leads to impiety. Without a guiding fear of the Lord, which is the beginning of wisdom, according to Proverbs chapter 1, and then Proverbs chapter 9, verse 10, ang bawat isa sa atin, left to our own, sigurado ko, magkakaroon tayo ng flawed perspective and desires, leading to a life devoid of true righteousness and purpose. Magiging mahina, magiging mabuhay yung ating paninindigan. Paninindigang Kristiyano. Bakit ba may mga Christians na laging nagko-compromise? Professing Christian, di ba? Nagsasabi mananampalataya. Pero makikita mo, ang dami nilang kompromiso sa buhay. Dahil wala silang takot sa Panginoon. Pero kung may takot sa Panginoon, siguradong magiging matibay ang kanilang paninindigan sa tama. Magiging totoo ang kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang pinakapundasyon eh. Hindi ka mawawala ng direksyon sa iyong mga lakad. At hindi mo hahanapin at susundan ang mga bagay na lumilipas lamang, kundi ang mga bagay na pangwalang hanggan. Godlessness leads to impiety. So, let's go to the second heading. The points to convey. So, we see the parallel and then now the points to convey. Ano yung mensahe ng Proverbs na ito para sa atin ngayon? Unang-una, a wise man values peace over riches, while a fool prioritizes riches over peace. Yan ang sinasabi ng tatlong talata na binasa natin. A wise man values peace over riches, while a fool prioritizes riches over peace. So the comparison is not a household o isang tahanan na pagka nagsasalita sila, napakadisimulado, kalkulado ang kanilang mga lengguwahe. At pagkatapos sa kabilang tahanan naman, napaka-opinionated, argumentative yung pamilya niya. Lagi na lang nag-argue sa isa't isa, nagpapagalingan. Hindi yun ang comparison. Pagka totoo rin naman, na minsan masusukat mo at masusuri mo at ang tawag nito, makikita mo ang karakter ng isang pamilya batay doon sa sa paraan ng komunikasyon nila sa isa't isa. No, kung paano sila mag-usap, mag-asawa, kung paano kausapin yung mga anak, kung paano mag-response yung mga anak sa mga magulang, no? So masusukat mo rin doon. Pero hindi yun ang comparison dito, hindi yung isa napakadisimulado sila, no, pag nag-uusap. Ay masyadong maingat, no? Honey, andyan na ba ang Shopee? No? Ano? O, yung kabila naman, Shopee na naman. Araw-araw na lang may kumakatok. Hindi ganon. So, hindi yun ang comparison dito. While it is true na
The way family members speak to one another can reveal their dynamics, no? The focus is this, yung lifestyle. Ano ba yung priority nila? Ano ba yung value ng pamilyang ito? Such a household values peace over possessions or profits? Ano ba yung chini-cherish nila? Yung good relationship or accumulating wealth? No? Na dahil sa hangaring kumita ng pera, nagiging malamig na ang pakikitungo sa isa't isa. Yung ba, ano bang pinaprioritize ng pamilyang ito? Yan ang dapat nating tingnan, no? Mahalaga ba sa kanila yung magandang tinginan, bonding, time with one another? O ang mahalaga sa kanila, kumikita sila ng pera, kaya wala na silang time mag-usap halos sa kanilang tahanan. So yun ang unang mensahe. At yun ang unang punto na binibigyang diin dito sa Proverbs na ito. Pangalawa, riches cannot guarantee happiness, but true happiness remains unshaken by poverty. Now, this is not to suggest, brethren, na kapag ikaw ay salat sa buhay, ikaw ay nakaaangat sa mga taong masagana pagdating sa pagiging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi yun, ano? Ang emphasis dito ay doon sa ugali mo. Hindi doon sa tinatamasa mo. Kasi, ang material na bagay o ang klase ng pagkain na meron kayo sa hapagkainan kung puro gulay o puro masasarap na pagkain tulad ng lechon. May tira pa bang lechon kahapon? Wala na, ubos na, no? Yun yata ang pinagtulungan ng mga Sharon, eh. O yung simpleng pagkain lamang dyan, no? Hindi yun eh. Hindi yun ang nagbibigay ng kasiyahan. Kasi, pwedeng ang isang tao mahirap, pero punong-puno pa rin sila ng away. Punong-puno pa rin sila ng strife. Tulad din ng mga tao, maaring maraming pera, mayaman, pero nag-aaway lagi. So, sa kabilang dako, pwedeng mahirap ka, pero andun ang respeto nyo sa isa't isa, pagmamahal sa isa't isa. And at the same time, meron din mga tao na maaring marami rin pera, pero kitang-kita na nagtatribe pa rin yung love, respect, and understanding. So, the key is love. If a family possesses love, they can find happiness even in the humblest circumstances. For without love, they can be miserable even in the most prosperous conditions. Without love, you can be miserable in the most prosperous conditions. Thirdly, a godly household is defined by righteousness, not abundance. Proverbs 17:1 says again, better is a dry morsel with quiet than a house full of feasting with strife. Yung ginamit na salita, feasting, no? Parang fiesta. So, ang unang papasok sa isip natin, party talaga ito. Pero hindi yan, mga kapatid. At ang sabi ng maraming mga scholars at commentaries na nabasa ko, yung gamit ng feasting dito ay Jewish festivals. Kaya tama yung translation ng King James Version at this point in time, nang i-translate niya yung feasting as sacrifices. So it suggests na yung comparison dito ay isang sambayanan na ang Diyos ang siyang nagre-reign sa kanila over sa isang sambayanan na externally religious pero wala silang kapayapaan. So the verse emphasizes that a home with peace and godly contentment is better than a home filled with religious activity but marked by strife. Nakakita na ba kayo ng ganyan? No, napaka-religious naman kasi every Sunday nagsisimba, pero away naman ang away pagdating sa bahay. No? So, nagkakaroon lang ng break pag Sunday. Kasi nga, Sunday, magwo-worship tayo. Pero pag
sumunod na mga pagtapos na within the week, ayan na, away na, simula na ng kanilang pangkaraniwang ginagawa. Nagkakaroon ng strife, nagkakaroon ng trouble, turmoil sa loob ng tahanan. At ang sabi rito, mas mabuti pa ang isang tahanan na ang kinakain nila ay dry morsel lang, mga tuyong tinapay, kesa sa, ngunit meron silang kapayapaan at katahimikan, kesa marami namang pagkain, o maraming tira sa kanilang mga sacrifices, pero punong-puno ng away. So, napaliwanag ko yung saglit na si Charles Bridges kasi nakatulong sa akin, yung kanyang commentary sa Proverbs. Sabi niya, the allusion is to Jewish ordinance of feasting at home upon the remains of the sacrifices. So, ganito ang picture na gusto ko makita ninyo. So, halimbawa, oras na ng sakripisyo. Ang gagawin ng mga pamilya, maghahanda sila ng ilat, dadalhin nila mga sacrifices doon sa priest, no, sa tabernacle or doon sa temple. So kung ikaw mayaman, syempre pwede kang maghanda ng marami. No, pero ang dadalhin mo lang doon syempre kung ano lang ang hinihingi. Syempre ang dami mong nahanda, maraming tira doon sa inihanda mo. At yung tira na yon, yun ang pinag-aawayan sa loob ng tahanan. Samantalang yung mga mahihirap, dahil nga sakto lang naman yung kanilang budget, kung ano lang yung hinihingi na sakripisyo na dadalhin nila doon sa mga saserdote, yun lang kaya nilang i-provide. Pag uwi nila, wala na silang pag-aawayan. Kasi nga, wala na ring tira. No? May nag-away ba kahapon, Kuya Ariel? Wala naman siguro, no? Kasi maraming tira, napansin ko, no? Na may mga nagkakagulo doon sa, habang pauwi kami at nag-aagawan. Wala naman siguro. Pero gusto ko yun ang picture dito eh. So pagdating sa bahay, maraming tira. Agawan sila. Oh, akin to, akin yan. Nag-away na. So, anong punto mga kapatid? Pwede pa lang ang isang pamilya ay very religious ang dating sa paningin ng marami, pero ginagawa lang nila ang lahat dahil ritual lang ito. Dahil nakagawian lang ito. Pero ang katotohanan, ang mahalaga sa kanila, hindi yung sinakripisyo, kundi yung mga tira na pwede nilang pagsaluhan at pwede nilang paghati-hatian at pag-awayan. No, yun ang nangyayari. So the point is, just as having material possession is not a measure of closeness to God or of possessing the fear of God, so too, poverty is not a measure of being close or having reverence for God. The point of our verses is this. If given a choice, kung ikaw bibigyan ng pagkakataong pumili, between, meron ka lang kokonte, pero meron kang takot sa Panginoon, meron kang pag-ibig, meron kang kapayapaan, versus marami at masagana ka, pero marami namang trouble, marami namang strife, it is better to choose the little with godliness and reject the much with conflict. That's the point of the passage. Now let's go to the third heading and the last. The picture to compare. So gusto kong i-picture natin ito sa isip natin. So how can we picture the two categories of household, dalawang tahanan, reflecting from the verses that we read and we expounded? So let us look at them closely by portraying them in our minds. So let's first of all look at a poor yet godly home. A poor yet godly home. So obserbahan natin. Kunyari, yung tahanan na yan ay maaring kapitbahay mo. So, tingnan natin sila, ang isang mahirap, ngunit meron silang pagmamahal sa Diyos at napaka-godly nila. So, obserbahan natin sa labas. Silipin natin sila sa bintana. Wala naman sigurong sanang makakita. No? So, tiningnan natin na dumating na ang mga miyembro ng pamilya, galing sa iba't iba nilang mga respective responsibilities at oras na ng kanilang dinner. Tiningnan mo kung ano nandoon sa kanilang hapagkainan,
Walang lechon, walang mga masasarap na pagkain tulad ng kare-kare o crispy pata o kung anumang mga nagpapalaway sa atin ng mga pagkain. Mayroon ding kanin, may gulay, no? Pero nakapansin-pansin na masaya ang kanilang mga mukha. Merong ngiti at merong mga signs of contentment. Pagkatapos sila'y umupo, nanguna sa panalangin ng isang membro ng pamilya, parang ang nakita mo, ang tatay ang nanguna, and they start to eat. Pakinggan natin kung anong pinag-uusapan nila. Ang bawat lumalabas sa kanilang bibig ay puno ng encouragement sa isa't isa, puno ng biyaya. Hindi sila nag-aaway, walang mararahas na salita, walang pamimintas sa kapwa, walang pagpupuna sa mga pangit na maaaring katangian na ikagagalit ng isa't isa. Now we can guess na wala silang mga kinikim-kim na ill thoughts about their neighbors. Naririnig din natin, medyo nagbibiruan din sila eh. Meron ding mga jokes, pero walang malisyosong biruan, puro malinis ang kanilang pinag-uusapan. Tapos ng pagkain, ginawa na nilang nilinis ang kanilang mga pagkainan, naghugas ng plato. And let's see what they do before retiring to bed. Bago sila matulog, binuksan ang banal na aklat, binasa, meditate, and they begin to share their thoughts on what they have read. Maikli lang ang saglit na yon, nagbigay sila ng kanya-kanyang mga kaisipan doon sa nabasa nila, and then nanalangin sila ng pasasalamat at natulog na sila. Now, anong pwede natin sabihin sa tahanang ito? Ito ay isang larawan ng isang napakagandang tahanan, hindi ba mga kapatid? Nandoon ang presensya ng Diyos sa kanila. Totoo! Nakasama nila ang Panginoon. And we can honestly say, sana ganito ang tahanan na meron ako. Now let's look at the other home or the other house. Tawagin natin silang prosperous yet ungodly home. Mula sa malayo, tiningnan mo ang tahanang ito. Nakita mo ang loob. Punong-puno ng napakagagandang furniture. Visually appealing, splendid talaga ang mga furniture ng kanilang tahanan. Nagsimula na silang mag-dinner. At nandoon ang napaka-extravagant na pagkain sa kanilang hapagkainan. Napakasasarap talaga. Pero isang bagay mapapansin mo, walang ngiti sa kanilang mga mukha. Yung isa, nagko-complain. Ano ba lasa ng ulam na to? Yung isa naman, sinisigawan nila yung kanilang katulong dahil hindi dinala yung gustong-gusto niyang drinks doon sa kanilang dinner. Yung isa naman ay mukhang walang ganang kumain. At yung mga, siyempre, yung nanay ay pinandidilatan niya yung kanyang anak na parang imbis na magpasalamat, puro reklamo doon sa nakikita niya sa harapan. So, kinain nila yung pagkain. Hindi man na sila nagpasalamat sa Diyos na nagbigay sa kanila ng mga pagkain na kanilang tinatamasa. Habang sila'y kumakain, nagsimula na magsalita ang tatay, ang kanyang binenta lahat ng kanyang frustration sa opisina. Yung mga kulit niya na puro hindi niya nagugustuhan ang kanilang mga performance. Yung nanay naman, kanyang senior, yung kanyang mga nakuhang mga latest na marites doon sa kanilang kapitbahay. Yung isang anak, galit na galit. Kanyang nirereklamo yung kanyang teacher. Kasi nag-surprise quiz pa naman. Yan tuloy, ang baba ng nakuha niya. Kasi hindi siya nakapag-aral. Yung isa naman yung nagko-complain. Ang konti kasi nang binigay mong allowance, hindi namin nabili yung gusto namin at hindi kami nakapag-Starbucks. Yung isa naman ay nagrereklamo dahil hindi niya nabili yung gustong-gusto niyang damit dahil nasaraduhan na sila ng department store. So, kung ikaw ay nag-oobserba sa tahanang ito, masasabi mo na
Kung hindi nila na napansin yung blessing, yung masarap na pagkain, doon sa kanilang hapagkainan. Hindi na nila nakita yun. Hindi na-ignore na nila lahat ng yun. Nandoon na lang sila sa kanilang mga reklamo. Nandoon na lang sila sa kanilang mga angal at ungol sa buhay. Ngayon, matutulog na sila. Kaya wala nang oras para mag-pray. Pagod na Tulog na. Hilata na kagad. At wala nang panalangin. So, yung rest of the family man, distracted. Yung isa, nag-gadget pa, laro pa ng laro. Habang, di ba? Imbis na mag-aral ng kanyang lesson, walang ginawa kundi mag-games. Yung iba naman busy sa kanyang assignment, syempre. Kaya, nakalimutan na rin yung mag-pray. So, there's no time to pray or to give thanks to God, and they have all the reasons for not doing that. No doubt, brethren, we can say, na bagamat ang tahanang ito ay puno ng material na bagay, ang kanilang kaluluwa ay hungkag. Walang takot sa Diyos, walang sense of gratitude sa buhay, at sa mga opportunity na meron sila. I'm sure you would agree with me that it is far better to have little, but with the fear of the Lord, righteousness, love, and peace. So, sa pagtatapos natin, gusto kong tanungin kayo, mga kapatid, which home best describe yours? Anong klase ng tahanan ang siyang maglalarawan ng iyong tahanan? Anong value ang tinuturo mo sa iyong mga anak? Pinaprioritize mo ba na i-instill sa kanilang mga isipan ang mga bagay na solid, yung mga bagay na pangwalang hanggan? O ipinakikita mo ang pag-ibig mo sa kanila sa pamamagitan lamang ng pagpo-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan? Sinasanay mo ba sila na mag-expect ng maliliit na bagay, ng maliit na bagay sa mundong ito, at mag-expect ng mga dakilang bagay sa Diyos? Anong klaseng tahanan meron tayo? Kayong mga kabataan na naririto, anong klase ng kasiyahan ang hinahanap ninyo? Hinahanap ba ninyo ang mga happiness na magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, o mga happiness na fleeting, yung bang kumukupas, madali kang magsawa, mawawala rin, at panandalian lamang? Anong klaseng happiness ang hinahanap natin? Sabi ni Ecclesiastes chapter 12 verse 1, di ba? Remember your Creator in the days of your youth. Hindi sinabi sa alalahanin mo siya sa panahon ng iyong katandaan, kundi sa panahon ng iyong kabataan. Bakit? Kasi maaaring hindi ka na tumanda. Di ba? Hindi mo tiyak kung tatanda ka pa. Baka sa iyong kabataan pa lamang, mamatay ka na. Kaya alalahanin mo na siya ngayon, habang may lakas ka pa, habang bata ka pa, at habang marami ka pang opportunity na magawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Now, surely, gusto kong ring sabihin, bagamat ako yan ang mga tanong ko, ay hindi ko naman sinasabi na dapat ang pamilya natin ay perpekto. No, walang pamilyang perpekto. Lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo ay mayroong kapintasan sa loob ng ating mga tahanan. However, there must be a desire to grow in the things of God. Sa mga bagay na nakaugnay at nakalapat sa interes ni Kristo at ng Kanyang kaharian. Sana yun ang longing natin sa ating mga pamilya. Mga values na pwede nating sabihin very godly. Characterized by love for one another. Sapagkat ito lamang ang daan para magkaroon tayo ng isang mapayapa at tahimik na pamumuhay. At huwag din natin kalimutan, mga kaibigan at mga kapatid, wala tayong kakayanang ayusin at gawing orderly ang sarili nating tahanan sa sarili nating lakas. Kahit na pinakamahusay ka pa, pinakamagaling ka pa, pinakadisiplinadong tao ka pa, you have no ability to fix your own family
in the way that really please God. The only way to please God is through being in Christ, the Savior and Lord. Alam nyo, si Kristo lamang ang object ng God's affection. Siya lang. Bakit? Siya lang talaga ang kalugod-lugod sa Diyos eh. Kasi tayo, hindi tayo kalugod-lugod sa Kanya. Kaya dapat, para tayo maging kalugod-lugod sa Diyos, at para maayos natin ang ating buhay, maging ang ating pamilya, na maging kalugod-lugod din sa Diyos, ay magtago tayo sa bato ng ating kaligtasan, walang iba kundi si Kristo. Siya ang pag-asa nating lahat. At sa Kanya tayo pupunta, sa Kanya tayo tatakbo, sa Kanya tayo titingin, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Manalangin tayo. Salamat po, aming Ama, sa mga salita mo na aming napagbulayan ngayon pong hapong ito. Salamat po sa mga katotohanan ito na amin pong nakita sa aklat ng Kawikaan. Sana'y ma-please kayo na i-bless nyo kami ng mga families that longs for the things that will give glory unto your name. Mga families na characterized ng fear of the Lord, na nade-demonstrate sa love and peace sa buhay ng mga taong miyembro ng kanilang tahanan. Sana makita ito. Alam ko, marami sa amin, hindi perpekto ang aming pamilya. Yung iba sa amin, maaaring nagsisimula pa lamang. Yung iba sa amin, maaaring naiisip namin, mukhang malabo nang mangyari sa amin ito. Pero wala pong imposible sa inyo. You can fix the unfixed. And so we pray that you will continue to sustain us, this church, the families na siyang nagko-compose ng aming iglesia, mga families that really love the truth, that really long to serve you, that really long to give the best interest ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po uli sa iyong tulong at alam namin ikaw lang magpi-fix ng buhay ng bawat isa sa amin at ng aming mga tahanan. We long to see a happy family, a godly family, a family that really pleases you. This is our prayer in Jesus' name. Amen.